Kumusta? Ito si Glenn ng Searchworks.ph at ngayon i-discuss natin kung ano-ano ba ang mga proseso sa SEO na pwedeng matulungan ng ChatGPT. Pero bago ang lahat, magsosorry muna ako sa inyong lahat na naghahanap ng mga videos natin. Alam ko, biglaan na lang tumigil. Medyo na busy kasi tayo sa graduate school and medyo nauubusan na rin talaga ako ng topics at the time tungkol sa SEO dahil sa dami na ng mga videos na ginawa natin. Anyway, kung kayo nakasubaybay sa mundo ng SEO tsaka mundo ng marketing or kahit technology lang in general, I'm sure alam niyo na kung ano yung gusto kong i-discuss dito. Ito yung rise ng generative AI ng mga platform katulad ng ChatGPT kung saan pwede mong utusan ang AI at bibigyan kanya in human language ng mga kasagutan or ng trabaho sa mga hinihingi mo sa kanya. Yung mga task na to, nagre-range sa simpleng mga katanungan kung ano ba ang 1 kilometro sa mga miles o gaano ba kalaki ang buwan. Yung mga ganon tipo ng tanong, pwede niyang sagutin ng mabilisan. Pero ang mas impressive sa AI, hindi lang siya knowledge engine na nagbabato in human sentence form ng mga datos sa'yo based sa tinanong mo sa kanya. Ang mas exciting tungkol sa mga generative na AI yung capability nila na unawain yung human language, basahin yung mga context clues at i-deliver sa'yo kahit mga komplikadong bagay katulad ng article writing, pagde-design ng graphics, pagko-code gamit ang mga programming languages katulad ng HTML, C++, Python at kung ano-ano pa. Pero syempre, dahil kaya niyang gawin niya mga yan, it begs the question sa ating mga SEO na kung kaya palang mag-code ng ChatGPT, kung kaya niyang magsulat ng articles, kaya rin ba niyang palitan ang mga tao pagdating sa pagre-render ng mga SEO services? Yung development na yon both exciting tsaka nakakatakot. Exciting dahil maaring mapadali yung mga serbisyo nating mga SEO tsaka yung mga ginagawa natin, lalo na yung mga stressful na part ng trabaho natin, maaari nang i-automate. Pero at the same time, nakakatakot siya kasi papalitan na ba tayo ng mga chatbots na to? At kung papalitan na nila tayo, ano nang magiging trabaho natin? Saan na tayo kukuha ng pangkain natin? Ngayong araw na to, lilinawin natin lahat yan sa pamamagitan ng pag-identify right here and right now, February ng 2024, kung ano na sa mga SEO task natin ang kayang gawin or at least tulungan ng ChatGPT at iba pang AI platforms at kung ano yung mga hindi pa niya kayang gawin at tanging mga tao na may mataas na knowledge lang sa SEO ang kayang gumawa. Umpisaan na natin. Okay, joke lang, hindi pa tayo mag-i-start. Bago ko pala umpisahan yung lecture na to, sasabihin ko lang sa inyo na starting April 2024, magre-render ako ng coaching program para sa lahat ng gustong matuto ng SEO. Whether beginner kayo or intermediate level na gusto nyong marating yung mas mataas na level ng expertise, meron tayong program para dyan kung saan magre-release ako ng 60 plus videos na nag-detail ng mga proseso na ginagawa namin dito sa Searchworks.ph para matutunan nyo at ma-apply nyo sa trabaho nyo. Pero hindi lamang yon. Every Saturday ng April, umaga hanggang tanghali, magkakaroon tayo ng mga live sessions kung saan i-recap natin lahat yung mga lessons sa ating mga weekly modules at i-discuss ko sila sa inyo. And at the same time, pwede kayong magtanong sa akin at sa mga kaklase nyo ng mga ideas tungkol sa mga SEO processes. Bukod pa sa mga lessons natin na i-discuss sa mga videos at sa weekly sessions, magkakaroon din tayo ng mga weekly assessment para matest yung pagkakaintindi nyo sa mga SEO lessons natin. At habang ongoing yung ating training program, pwede rin kayong mag-book ng mga 30-minute sessions sa akin outside of program hours kung saan pwede nyo akong konsultahin, AMA, ask me anything, pick my brain, pagdating sa mga personal na SEO challenges ninyo. Maraming gumagawa niyan and tingin ko naman over the years, marami na tayong taong natulungan na mag-advance yung SEO careers nila dahil sa advice na na-provide natin. Sa katapusan ng course na yan, mabibigyan kayo ng certification na nag-undergo kayo ng training na yan. And of course, yung certification na yun, recognized nationally dahil maraming mga ibang agency at company dito sa Pilipinas na sobrang fanboy ng Searchworks.ph dahil alam ko, sila yung pumipirata sa mga employees natin. So pag alam nila na nag-training kayo sa Searchworks, malaking bentahe yun sa inyo over other candidates.
Ang kagandahan dito sa edition na to, yung course na binigay ko noong 2020, 21, and 22 sa first 3 batches, pretty much the same, pero ito, super refreshed itong course natin ng 2024 dahil ito nag-i-integrate na rin ng mga proseso na assisted ng AI or ChatGPT. So, mas bagong mga proseso, mas madali, pero mas powerful at mas marami kayong magagawa sa kanila. Okay, tapos na yung papalastos natin. Start na natin. Unang-una sa technical SEO, anong mga parts ba ng technical SEO ang matutulungan ng ChatGPT? Start tayo sa pinaka-basic, yung robots.txt validation. Sa mga nakakaalam sa technical SEO ng kaunti, I'm sure aware na kayo na yung robots.txt file, isang text file yan sa loob ng karamihan ng mga websites kung saan binibigyan ng directives ng webmaster yung mga search engines kung alin sa kanila yung welcome sa site na yon na mag-crawl and kung anong pages or directories yung mga pwedeng i-crawl. At the same time, nagbibigay din yan ng instructions kung aling mga web pages or paths na mga URLs yung off-limits sa mga bots. Typically, medyo nag-i-struggle dito yung mga baguhan na SEO kasi meron syntax kung paano mo isusulat yung mga directives na yan. And ang kagandahan ngayon, hindi mo na kailangang matutunan word for word, punctuation mark for punctuation mark yung syntax na yan dahil kung ano yung gusto mong ipablock sa robots.txt, pwede mo na lang iasa sa ChatGPT. Whereas dati, kailangan mong malaman yung mga file path, kailangan mong malaman kung paano isulat yung mga directives dito sa robots.txt. Ngayon, hindi na. Sabihin mo lang sa ChatGPT na, "Oy, ChatGPT, here are the URL paths that I need to block using the robots.txt file." And then, magbigay ka lang ng call to action kay ChatGPT, something like, "Please write those directives." And before you know it, isusulat na niya yon para sa'yo, ika-copy-paste mo lang dun sa robots.txt file, and then, yun na. Tapos na yung trabaho mo. Bukod sa pagsusulat ng mga directives from scratch ni robots.txt, ang isa pang kagandahan nitong si ChatGPT, kahit may existing na robots.txt file ka na, pero may duda ka kung tama ba yung pagkakasulat ng mga directives, pwede mong i-copy-paste yung mga nilalaman sa ChatGPT and then pa-validate mo sa kanya. Pa-check mo kung tama yung syntax, pa-check mo kung tama yung way ng pagsusulat at kung may advice pang mabibigay sa'yo si ChatGPT, and then, ayun, bibigay na niya sa'yo yon. Next na magagawa sa'yo ng ChatGPT pagdating sa technical SEO, yung pagsusulat ng XML sitemap. I know, hindi ganun kalaking problema to sa mga modern na CMS kagaya ng WordPress dahil pag nag-install ka ng mga SEO plugins, typically, generate na nila yung sitemap, or kahit sa mga platforms pa kagaya ng Shopify or yung mga mature na platforms like Drupal, hindi na problema yan. Pero, of course, hindi lahat yung mga CMS natin ganun kadali yung pagsisetup ng XML sitemap. Lalo na kung custom built yung inyong CMS, tipong dinevelop nung company ninyo or nung employer ninyo yung CMS. Malamang sa hindi, wala siyang automatic generator ng XML sitemap. Which means, kailangan mong i-code mag-isa mo yung XML sitemap na yon. Paano kung hindi ka marunong magsulat ng XML? Di, GG ka na. Before ChatGPT, ang ginagamit ng mga SEO na alternative dyan, kung masyadong nakakabagot na mag-code in XML, is meron mga sitemap generator online na pwedeng i-copy-paste mo yung listahan ng mga URL na gusto mong i-include sa sitemap, and then siya yung mag-code nun into XML, which is pretty good. So kung ayaw mong gumamit ng mga automatic sitemap generator na yon, pwede kang pumunta kay ChatGPT and i-copy-paste mo lang yung mga URLs na gusto mong isali sa XML sitemap mo. And then sabihin mo sa kanya, isulat mo ito into XML sitemap form and give me a downloadable XML file. Dun sa default na ChatGPT or yung non-paid version, baka hindi niya kayang gawin yon. Pero dun sa paid version, lalong-lalo na dun sa custom GPT na data analysis tool, pwedeng-pwede niyang gawin yon. And then bibigyan ka niya ng download link, da-download mo yung XML file. Yun ang pwede mong i-upload sa server ng website mo kung saan siya naka-host. And then, kung ilalagay mo siya sa tamang directory, yun na yung magsisilbing XML sitemap mo na pwede mong isubmit sa Google Search Console para mas efficient yung maging crawl ng iyong website. Staying sa platforms na hindi ganun ka SEO friendly, pag yung CMS platform na ginagamit ng website mo walang automatic na panlagay ng mga meta directives tags kagaya ng no index or no archive kung may gumagamit pa nun,
or no follow para dun sa buong page na yon at hindi mo alam masyado kung paano i-code yan sa head ng HTML ng iyong mga web pages, yan, pwede mong iasa yan kay ChatGPT. So for example, gusto mong lagyan ng no index ang isang web page and ang only way para gawin yon i-alter ang kanyang HTML. I-copy mo lang yung head part ng HTML ng web page na yon and then i-copy paste mo kay ChatGPT at sabihin mo something like, I need a no index tag for this part of my web page. Please alter the code and insert that where it's appropriate. Something like that. You could phrase it a lot of different ways and it would still work. So, copy paste with that instruction and malamang sa hindi, bibigyan ka ni ChatGPT ng revised HTML code kung saan nakapasok na yung no index na meta directives tag and then yun ang ipapalit mo sa existing na code nung head ng web page na gusto mong lagyan ng no index. So, meta robots, directives tags, sisiw lang yan kay ChatGPT. Paano naman yung mga mas technical katulad ng structured data or schema.org markups na ginagamit para i-identify kung ano yung mga elemento sa isang web page katulad ng mga local business schema, katulad ng books, katulad ng records, ng recipes, kung ano-ano pa. Mahalaga yung schema.org na yan. Yun nga lang, hindi ganun kadaling i-implement kasi may kinalaman siya sa pagkukode ng HTML. And kung hindi ka marunong mag-HTML, tapos wala kang kaibigan or katrabaho na web developer na pwedeng tumulong sa'yo, maaring maging nightmare itong implementation na to. Before ChatGPT came along, ang pwedeng solusyon dito, gumamit ka ng mga SEO plugins na nag-i-insert automatically nung schema.org na code and then if you fill in the blanks mo na lang, ano yung gusto mong i-markup na information. Pero ang problema dito, pag nagpapasok ka ng mga plugins na to sa iyong CMS, katulad ng WordPress, mas maraming plugins, mas bumibigat yung CMS. Ibig sabihin, mas nagbo-bloat yung code ng website and maaring maging dahilan to kung bakit magiging mas mabagal yung loading times ng mga web pages na isa rin namang ranking factor. So sa ChatGPT, hindi na problema yon. Hindi mo na kailangan mag-set up ng bagong plugin. Ang kailangan mo lang gawin, ChatGPT, I want structured data for this element of my web page. Kung local business man yan, recipe man yan, hotel man yan, kung ano-ano pa. Ibibigay mo lang yung, for example, address, phone number, and business name. And then sabihin mo sa kanya, i-code niya yon using schema.org markups. And lo and behold, bibigyan ka ni ChatGPT ng code na yon and pwede mo pa siyang tanungin kung sang part ng web page mo pwedeng i-insert yung mga yan. So kung gusto mo iwasan yung mga plugins na yon and gusto mo diretso na sa code na para kang isang expert web developer, pwede mong iasa yan kay ChatGPT. Ang ChatGPT pwede rin tumulong kung gusto mo mag-set up ng mga 301 or 302 redirects sa iyong website. Alam naman natin kung matagal ka nang nag-audit ng mga websites, mahalaga yung mga redirects na yan para malaman ni Google na kung nawala ang isang webpage at lumipat siya sa ibang URL, ito na yung dapat niyang i-crawl at i-index. Super halaga din ng mga 301 redirects kasi napapasa yung link equity ng isang URL from its old address to the new address kapag ginamitan mo yung mga redirects na yan. Sa mga SEO-friendly na mga CMS platforms, hindi malaking problema or big deal ang pag-i-implement ng mga redirect. Usually, magse-setup ka lang ng plugin and then matter of copy-paste from and to the new address ang pag-i-implement ng isang redirect. Yun nga lang, sa mga less SEO-friendly na mga CMS platforms, maaring walang redirect tool or redirect utility kung saan magagawa mo yon in a graphical user interface. And sa mga senaryo na ganito, kailangan mong gamitin yung .htaccess portion ng website mo. Medyo mahabang explanation kung ano yung .htaccess na yan. Basta isipin nyo na lang isang part siya ng website mo kung saan kailangan mo mag-code at doon mo i-implement yung mga 301 or 302 redirects. Siyempre, kung hindi ka marunong mag-code nun, problema na naman yon. Kailangan mo na naman maghanap ng web developer para mag-implement nun para sa'yo and either kailangan mong bayaran yon, hingan ng pabor or whatever. Ibig sabihin, kung hindi mo alam gawin yourself, medyo malaki-laking hintayan ang mangyayari. Mabuti na lang meron ng ChatGPT kasi sa ChatGPT pwede kang gumawa ng CSV file. On one column nakalagay yung mga old URLs. On the other column kung saan mo sila gustong i-301 redirect.
and then i-upload mo yon doon sa data analysis tool ng ChatGPT and sabihan mo siya, gusto kong sumulat ka ng mga instructions kung saan itong mga lumang URLs na to mariredirect doon sa corresponding na bago. Siyempre, sabihin mo in English. Baka pag sinabi mo ng Tagalog, hindi niya maintindihan. But the bottom line is, pwedeng gawin yon ni ChatGPT para sa'yo. And pwede kanyang gawan ng downloadable CSV file kung saan nakakode na yung ilalagay mo sa iyong .ht access sa website. Ngayon, kung nakakode na yon, copy-paste lang, ilagay mo sa .ht access, assuming may edit rights ka, and i-implement mo. Siyempre, gawin mo muna sa staging para masubukan. Pag okay, lagay mo na sa live site. O di ba exciting, napadali yung buhay nating mga SEO. Pero sa testing namin so far, yan pa lang yung nagagawa ng super okay ni ChatGPT pagdating sa technical SEO. Yung mga ibang bagay katulad ng pag-optimize ng website mo para sa mobile devices or yung pagpapabilis ng site speed, yung mga yan medyo wala pa sa powers yan ni ChatGPT. Yung mga ibang bagay katulad ng pag-o-audit ng mga crawl errors, kailangan naka-integrate yung data galing sa Google Search Console. And mabibigyan ka ni ChatGPT ng mga ideas kung paano mo i-handle ang mga crawl errors, pero hindi siya yung mag-i-implement ng mga fixes na yon sa website mo para sa mga crawl errors. Same with things like auditing yung mga broken links. Yung mga yan, mas magandang gawin gamit ang mga tools kagaya ni Screaming Frog. Oo, medyo matanda na si Screaming Frog pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya effective. Mga iba pang technical SEO task kagaya ng pag-i-implement ng SSL certificate, yan, hindi kayang gawin ni ChatGPT yan para sa'yo. Pwede kanyang bigyan ng mga instructions kung paano mo gagawin, pero ultimately, ikaw pa rin yung mag-i-implement nun. Pero kung ako ang tatanungin, so far, so good kay ChatGPT. Kasi kung iisipin mo, mahigit 1 taon pa lang siyang mainstream, pero ang dami na niyang kayang gawin. I mean, this is the worst that it will ever be. And habang lumilipas yung panahon, paganda lang naman ng paganda yung magiging mga serbisyo niyang si ChatGPT. I mean, recently, pwede ka nang mag-upload ng file sa kanya. Recently, pwede na siya mag-edit ng images. And recently, kaya na niyang mag-crawl ng mga live URLs. Yung mga bagay na yan, medyo monumental yan. Kasi habang palaki ng palaki yung training data ni ChatGPT and pa-diverse ng pa-diverse yung mga knowledge na pinapasok ng tao dyan tapos pinoproseso niya, hindi malayo na yung mga ibang task na hindi pa niya kayang gawin ngayon, baka ilang buwan lang from now, kaya na niyang gawin. So, lumabas naman tayo ngayon sa technical SEO and dumako tayo sa on-page SEO. Ito, mas maraming kayang gawin si ChatGPT dito. Umpisan natin sa pinaka-basic na element ng on-page SEO, which is keyword research. Hindi pa kaya ng ChatGPT na magbigay sa iyo ng mga bagay katulad ng search volume, estimated cost per click, yung mga bagay kagaya ng organic traffic or keyword difficulty. Hindi pa niya kaya yan. Yung mga dedicated na keyword tools kagaya ni na SEMrush, Ahrefs, or even yung Google Keyword Planner, yung mga yan pa rin ang pinaka-useful pagdating sa keyword research. Pero ang mabibigay sa iyo ni ChatGPT ay mga ideas para sa mga seed keywords. For example, nagbebenta ang website mo ng mga sapatos. Ano ba yung mga keywords na related sa sapatos? Yan, bibigyan ka ni ChatGPT ng ideas kung ano yung mga yon. Maaring sandals, footwear, socks, mga ganyan na pwede mong gamiting basis pagdating sa pag-i-expand ng keyword selection mo. So, kung familiar ka na sa mga keyword research tools kagaya nga ni na Ahrefs, SEMrush, Moz, papasok mo lang naman yung mga seed keywords na yon dun sa mga keyword idea tools nila, and then sila na mismo yung magbibigay sa'yo ng mga synonyms, ng mga long tail version ng mga keywords na yan, fathead versions, at kung ano-ano pa. So, kung gusto mo ng foundational piece pagdating sa keyword research, pwedeng gamitin yung ChatGPT para sa purpose na yan. Isa pang basic na task sa SEO na pwedeng gawin ng ChatGPT para sa'yo would be title tag writing. I mean, maaring super basic, super dali, pero hindi lahat tayo nabiyayaan ng writing skills, and medyo pangit naman kung super spammy or mali-mali yung grammar ng mga title tags na sinusulat mo bilang SEO. So, ang pwede natin gawin dyan, pwede tayong mag-run ng isang tool kagaya ng Screaming Frog kung saan kokolektahin niya lahat yung mga URLs ng isang website, pati yung corresponding na mga title tags, meta description, H1, so on and so forth. And then,
pwede mong pa-analyze yon, i-upload yon sa ChatGPT. And pwede mong tanungin si ChatGPT kung anong mga improvements yung pwedeng gawin sa mga title tags. So siya mismo pwede na niyang i-edit yung mga title tags na yon. Bibigyan ko kayo ng example based sa sarili naming testing. So after naming mag-crawl ng isang website gamit yung Screaming Frog, in-export namin yung CSV file and inalis namin lang lahat maliban sa URLs tsaka sa mga existing na title tags. In-upload namin yan sa ChatGPT and ang simpleng instruction lang na binigay namin is based sa knowledge mo about sa brand na to kasi medyo sikat yung company na crinol namin na website. Based sa alam mo sa brand na to and sa kaalaman mo sa best practices ng SEO, create a list of corresponding title tags from these URLs that you think are more optimized. And then, yun ang gagawin ni ChatGPT para sa'yo. Doon sa chat console niya mismo, ibibigay niya URL number 1 hanggang URL number 50. Ano yung tingin niyang mas magandang format ng mga title tag? Inaayos na niya yung mga spelling mistakes, inaayos na niya yung maling grammar, mas pino-format niya ng malinis, kung saan gumagamit siya ng mga pipe, and then yung branding. So, medyo maganda yung kinalabasan. Kasing galing ba ng isang expert na copywriter or high level na SEO yung mga ginawa niya? Hindi. Pero kung medyo nasa low level to intermediate level SEO ka, baka yung mga ginawa niya magbigay sa'yo ng idea kung paano mo pa mas may improve yung mga title tags na sinusulat mo sa website mo. Next would be your meta descriptions. Mas mahaba to kasi kung 60 characters ang iyong mga title tags, ang mga meta description, 160 characters. So, in the same export na niran namin dun sa website na sinubukan namin, 50 URLs, 50 title tags, ang binigay kong instruction kay ChatGPT is based on what you know about this brand and based on the URL slugs plus the title tags, write corresponding meta descriptions for each of these URLs using your knowledge about SEO best practices. I know medyo mahaba yung prompt pero trust me, nag-work to. So, 1 to 50 within seconds, ginawa niya lahat yung mga meta descriptions. I mean, hindi perpekto. May mga iba na medyo mas maigse, tipong 100, 120 characters lang. Pero in fairness, medyo accurate yung mga meta descriptions at ginagamit yung mga tamang keywords. So, maaring hindi niya tinapos automatically yung buong trabaho ng perpekto, pero at least within seconds, meron ka ng mga matitinong meta description na kailangan mo na lang i-enhance ng konti kesa isulat mo silang lahat from scratch na maaring ilang oras mo gagawin. Ito, within seconds, ginawa na ni GPT and maybe within 1 hour lang, matapos man na lahat yun. Whereas, kung minano-mano mo yung pagsusulat niyan, baka abutin ka ng 3 hours, 4 hours, who knows, maybe more, depende sa skill level mo. Kung hindi ka rin masyadong well-versed pagdating sa mga H1 tags o header tags, which is also a ranking factor, pwede mo ring i-export yan galing sa Screaming Frog and then gamitin mo lang yung same pattern na yon na based sa mga URLs na to, based sa kanilang mga title tags at sa kanilang meta descriptions, magsulat ka using SEO best practices ng header text para sa mga to. And lo and behold, within seconds, bibigyan ka rin ng ganon ni ChatGPT. So kung isusulat mo ng mano-mano yung mga bagay na yan, medyo aabutin ka ng oras, siguro 1-2 hours. Pero dahil ginawa ni ChatGPT within seconds and then isa-isa mo na lang babasahin, magko-correct ka here and there, mag-enhance ka here and there, baka within minutes matapos mo yung task na yan. So yung mga on-page SEO audit, napapabilis talaga. Pero syempre, kagaya ng sa technical SEO, hindi naman lahat pwede mong iasa pagdating sa SEO audit mo gamit yung ChatGPT. May mga ibang bagay na medyo limitado pa rin yung kakayahan nitong platform na to. So ano ba itong mga to? Isang example dyan would be yung pagsusulat ng mga alternate text pagdating sa mga images sa website mo. I mean, technically, pwede naman na i-upload mo yung image na yon and a lot of times, may intindihan ni ChatGPT ano yung depicted sa image and pwede kanyang bigyan ng alt text. Pero, napakabagal nun kung i-upload mo yon tapos tatanungin mo siya each time. Meron ka pa rin naman sariling mata, may sarili ka namang kakayahang magsulat, mas maganda kung ikaw na. So, kung maglalagay ka ng alternate text sa mga images, mas mabilis pang tingnan mo na lang, isulat mo na lang. Yun, huwag mo munang papagawa kay ChatGPT. Isa pang example ng task na hindi pa masyadong efficient gawin gamit si ChatGPT
would be yung paglalagay ng internal links sa mga content mo. I mean, I guess, pwede naman i-copy-paste mo yon at tanungin mo siya saan magandang mag-internal link dito, pero hindi naman kasi siya nakakapag-crawl pa ng mga entire websites kagaya ng Google at this point. So, hindi pa ganun ka-efficient yon. It wouldn't know kung saan niya ipo-point yung internal link na yon. So, mas maganda pa, gamitin mo na lang yung kaalaman mo sa SEO para magbigay ng mga internal links kesa sa iasa mo siya kay ChatGPT sa ngayon. Pero pag dumating yung panahon na nako-crawl na ng ChatGPT yung buong internet, ayun, maaring pwede mo siyang tanungin dyan, mabibigyan kanya ng super okay na sagot. Pero at this point, medyo wala pang kwento yung bibigay niya sa'yo. Moving on, dito naman tayo sa isa sa mga pinaka-importanting part ng SEO, which is content creation. Dito nag-excel talaga si ChatGPT. Pinaka-obvious dyan, of course, yung pagsusulat ng mga articles, lalo na para sa blog ng mga website. Kayang-kaya niyang gawin yon, and of course, mas gumaganda pa yung kakayahan niyang gawin yon pag may supervision ng isang tao. Anong ibig kong sabihin doon? Ang ibig kong sabihin, maganda na yung abilidad ni ChatGPT, pero hindi siya perpekto. For example, pag nagpasulat ka sa kanya ng 500-word article tungkol sa how to give a poodle a bath, bibigyan ka naman niya nung gusto mo. Pero malamang sa hindi, yung lalabas na article doon, hindi yun yung article of your dream. Bakit nangyayari yun? Dahil ba mahina si ChatGPT? Hindi naman. Nangyayari yun kasi yung prompt na binigay kong example, how to give your poodle a bath, medyo vague lang siya. Ibig sabihin napaka-general and maraming interpretation na pwedeng gawin si ChatGPT. So, didiskartehan niya kung paano niya naisip diskartehan yan. Pero syempre, yung diskarte ng robot, hindi naman laging tumutugma sa expectation ng tao. So, doon tayo medyo magbibigay ng konting guidance. Ang pinakamagandang results na nakuha namin pagdating sa content writing gamit ng ChatGPT, under the supervision of a high-level writer or an editor, mangyayari yung writing na yon. Ibig sabihin, pag nagbigay kami ng prompt, hindi ganun ka-iksi lang at ka-vague. Tipong, bibigyan namin siya kung ano yung title ng article, pero bibigyan din namin ng detailed instructions like, ito yung intro, ito yung i-discuss mo, and then ito yung mga sections, bibigyan namin siya ng outline. And then per section, sasabihin namin ilang words yung gagamitin niya para isulat niya yung article na yon. Nang sa ganon, magkakaroon si ChatGPT ng flow or ng structure pagdating sa pagsusulat ng articles na naaayon sa expectation mo. Ang kagandahan sa ChatGPT, lalo na ngayon, meron na siyang mga custom tsaka personalized na GPT kung saan magbibuild ka ng GPT na naaayon sa mga task na ginagawa mo. Habang tumatagal, mas natatrain yung data dun sa system ni ChatGPT, mas gumaganda yung mga lumalabas na mga resulta galing sa mga prompts mo. So, kumbaga para siyang employee na kung saan yung employee maaring medyo clueless siya sa umpisa, pero pag medyo na-coach mo na siya and naka-develop na siya ng magagandang habits sa workplace nyo, paganda ng paganda at pa-efficient ng pa-efficient yung output na ginagawa niya. Take note lang, kahit na maganda na yung binibigay na pagsusulat ni ChatGPT ngayon, hindi pa rin siya perfecto and hindi pa rin siya silver bullet, kumbaga. So for example, long form yung article na sinusulat mo, 3,000 words, at sinabi mo sa kanya, how to care for a sick gorilla, ganun yung article na gusto mo na isulat niya in 3,000 words. Malamang sa hindi, papalpak dyan si ChatGPT kasi after about 1,000, 1,500 words, titigil din siya. Tapos parang yung ibibigay niya sa'yo, malayo dun sa kung ano yung inaasahan mo. So ang proseso namin dito sa Searchworks pagdating sa pagsusulat ng mga long form article na ganyan, section by section namin siyang isusulat na tipong ito yung title ng article, isulat natin yung intro, ito yung mga dapat mong i-mention dyan. And then, next prompt natin would be something like, ito yung second section, ito yung subheadline niya, ito yung i-discuss natin in how many words or how many paragraphs, and then papabayaan naming magsulat. And at the end of it all, ibubuuin namin yung mga sections na sinulat niya and dadaanan pa rin yan ng human na editor. Ngayon, tatanungin niyo ako, paano tayo naging efficient dyan? Kailangan pa rin ng tao. Ang pinakamalaking tipid dito ay yung time ng pagre-research, tsaka yung
time ng mechanical na pagsusulat na involved. Ibig sabihin, hindi na ganun kalaking advantage kung mabilis o mabagal kang mag-type or kung mabilis o mabagal kang mag-research kasi medyo na-automate na yon ni ChatGPT. Ang kailangan na lang gawin ng editor mo siguraduhin na maganda yung flow, siguraduhin na nakuha ni GPT yung tamang tono, at mag-e-edit ang editor kung kinakailangan. And of course, konting fact-checking din. Kasi kung minsan si ChatGPT, hindi naman lahat ng lumalabas sa kanya correct na information. So, kung ang editor mo medyo knowledgeable, wide reader, at medyo nakaka-detect siya ng bullshit by instinct, pwede niyang i-edit yung mga gawa ni ChatGPT and then ifa-fact check niya sa mga mas magagandang sources para masiguradong lahat ng lumalabas sa content na ginagawa ni ChatGPT tama and naisusulat sa maayos na paraan. Yung mga ibang forms ng content kagaya ng mga landing pages, squeeze pages, yan napapadali rin kasi maraming mga writers na magaling magsulat ng mga articles pero hindi ganun kagaling pagdating sa copywriting or pagsusulat para mag-persuade ng mga tao na bumili or mag-sign up sa ibang bagay. Ang problema kasi sa mga copywriters dahil hindi sila ganun karami, tsaka kailangan medyo magaling ka, creative ka, experienced ka sa ganyan, ang tendency mahal ang mag-hire ng copywriter dito sa Pilipinas. Si ChatGPT, binibigyan niya tayo ng alternatibo doon. Whereas, meron ka ng mga pool ng mga high-end copywriters na medyo mahal, kung di mo pa sila afford, they're still better mas maganda pa rin na may expert ka na ganyan sa opisina mo. Pero kung wala ka sa posisyon para mag-hire ng isa sa kanila, ang next best thing para sa'yo, si ChatGPT. Kasi kaya niya magsulat ng mga medyo persuasive na copy. And kahit na hindi expert copywriter, yung mga editors mo o mga writers mo, pwede nilang i-supervise yung prosesong yon kasi maaring hindi sila ganun ka-talented para magsulat ng medyo magnetic na copy talaga. Pero alam naman siguro nila kung ano yung medyo catchy sa hindi and sila na yung mag-a-approve ng gawa ni ChatGPT. So, in that regard, nakakatulong pagdating sa mga landing pages at sales pages ang ChatGPT. Pagdating naman sa e-commerce, malaking tulong rin to. Sa mga nakaraang videos ko, in-emphasize ko sa inyo kung gaano ka-importante yung may unique na copy, yung mga category pages, tsaka product detail pages. Ang problema, kahit gusto natin gawing unique yung copy doon, typically ang mga e-commerce websites, napakarami ng mga nilalaman na produkto ng mga yan. So, ang mangyayari, kailangan mo ng napakalaking workforce para i-generate yung ganung karaming unique na content at nang sa ganun, tumaas din yung organic visibility mo. Hindi lahat ng mga e-commerce companies kayang magbayad ng ganun. Kaya marami sa kanila, medyo nagiging generic yung copy. Ang nangyayari, in the end, hindi rin ganun ka-successful sa SEO kasi nga, malamang kinapi-paste lang sa manufacturer or competitor website yung mga copy na yan. Si ChatGPT, napakalaking tulong niya kasi hindi mo na kailangan nung ganun karaming writers para i-modify, i-edit, i-spin yung mga product detail page copy tsaka category page copy ng mga e-commerce websites. Sa halip, ang kailangan mo na lang gawin, ipasok yung existing na copy galing sa manufacturer or competitor and sabihin mo kay ChatGPT, i-rewrite mo to, same facts, same essence, pero different wording. And ayun, meron ka ng bagong copy para sa mga pages na yan na pwede mong i-copy-paste and magiging unique na yan. So, mas malaki na yung chances mo na mag-rank yung e-commerce pages mo. Ang kagandahan din sa ChatGPT at sa kanyang abilidad na gumawa ng content, hindi lang para sa website mo yung kaya niyang gawin. Ang sinasabi ko dito, pati ang link building process nyo magpa-prosper dahil sa ChatGPT. And sa ngayon, aminado ko, hindi naman lahat ng may kinalaman sa link building kayang tulungan ng ChatGPT. For example, yung link prospecting nyo, yun hindi pa masyado. Mas maganda pa rin yung mga process na na-discuss ko dati, yun pa rin yung gagamitin nyo. Or pag-approve or pag-deny ng mga websites na sinasubmit ng SEO nyo para link buildingan natin. Yan, medyo subjective rin kasi yan as well as nagpa-follow ng metrics. So, medyo komplikado pa and wala sa database ni ChatGPT yung mga bagay katulad ng trust flow, domain authority, organic traffic. So, hindi mo pwedeng i-expect na gagawin para sa'yo yan ng ChatGPT sa point na to. Pero yung mga ibang bagay na may kinalaman sa link building, kayang-kaya niya. Ano ang mga tinutukoy ko? For example, yung outreach email nyo na ubod ng bantot at hindi persuasive at napaka-generic, mali-mali pa yung grammar. Yan, masusolusyonan yan ng ChatGPT. So, anong pwede mong gawin dyan?
i-copy-paste mo lang yung existing mong template at tanungin mo siya, anong masasuggest mo, ChatGPT, para may improve to at mas basahin ng mga nakakatanggap at bigyan nila ako ng opportunity para mag-link sa kanila. Paki-edit mo na lang. Siyempre, sabihin mo ng English sa kanya yon. Ang kagandahan dyan, yung email template mo, pwedeng i-edit yan ni ChatGPT with perfect grammar and using a tone na mas persuasive, and malamang sa hindi, mag-i-improve naman kasi kung pangalan mo, yung mga tipong mga paborito ng mga Pilipino, yung tipong Marites Smith, yung mahilig gumamit ng pangalang Pilipino tapos foreign sounding yung apelido, o kaya Jonalyn Brooks. Wala naman Jonalyn sa Amerika kundi kapwa Pilipino nyo. Sinasabi ko na sa inyo yan, tigilan nyo yan, ayaw nyong tigilan. Yan tuloy, walang nagbabasa ng outreach emails nyo. Yung mga bagay na yan, halatang halata pang wala ka sa Amerika talaga. Kasi nga, bali-bali ko yung grammar mo, maayos yan ni ChatGPT. So, pag mas maayos na yung grammar, mas may flow na yung email, mas persuasive na siya, mas tumataas yung chances mo na mapagbigyan ka ng mga webmaster na to. So, pag nag-outreach email ka, pa-check mo muna kay ChatGPT. Ang isa pang kagandahan niyan, yung mga sinasubmit mong articles, kunyari, pinansin ka na niyang si webmaster kasi nga, mas mabango na yung outreach email, syempre, hindi mo naman siya pwedeng bigyan ng copy-paste na article kung saan or pinasulat mo sa mga low-end na writer na kasing baliko ng grammar mo yung mga sinusulat niya at kasing bado yung mga impormasyon. Hindi na kailangan mangyari yon. Kasi nga, pwede mo na rin isulat pati yung guest post mo kay ChatGPT. Ipasulat mo na lang sa kanya para perfecto yung grammar, maganda yung flow, tama yung impormasyon. Nang sa ganon, mas mataas rin yung chance na pagbigyan ka ni webmaster at i-publish yan ng may kasamang link mo. Okay? Gumamit ng ChatGPT. Huwag umasa sa mga nagra-writer-writeran lang. Okay, tigilan na natin yung link building na yan. Mas ituturo ko na lang siya ng detalyado pag sumali na kayo sa pa-training natin. Dumako naman tayo sa reporting. Anong pwedeng gawin para sa'yo ng ChatGPT pagdating sa pagre-report sa mga kliyente mo? So, ang ChatGPT pwede siyang mag-process ng data, sinasabi ko nga. Kasi sa backend niyan, pwede siyang gumamit ng Python At ang Python na programming language, magaling siya sa pagproproseso ng mga numero at after niyang iproseso, pwede pa niyang i-visualize itong mga to gamit ang mga graphs, charts, kung ano-ano pa. Typically naman dito sa Searchworks, ang pinakamahalagang part ng report namin yung organic traffic, yung mga conversions, lalo na yung galing sa organic search na mga conversions, and yung mga keyword rankings. Yan yung mga pinakatinitignan ng kliyente namin. So yung mga reports na yan, makukuha mo naman sa Google Analytics yan, pwede mong screenshotan, pwede mong i-export yung mga table. Pero kung gusto mong hindi masyadong mukhang generic yung mga reports mo, pwede mong gamitin si ChatGPT para doon mo ipasok yung mga CSV files at pa-visualize mo sa kanya gamit yung Python na programming language. Nang sa ganon, hindi mukhang copy-paste o screenshot lang sa Google Analytics na super generic yung isasubmit mo kay client. Mukhang pinaghirapan mo talaga, mukhang hindi pa niya nakita sa tanang buhay niya yung ganong estilo ng pagpe-present, and nang sa ganon, mas ma-feel ng kliyente mo na mas special siya sa'yo at mas maganda yung quality ng work na natatanggap niya kaysa sa mga ibang SEO. Malamang sa hindi, ma-retain ka pa niya ng matagal-tagal at mas kikita ka. Okay? At yun ang aking summary ng mga kayang gawin at hindi kayang gawin ng ChatGPT para sa inyong mga SEO processes sa ngayon. Meron ba akong nakalimutan? Meron ba kayong mga secret techniques dyan gamit si ChatGPT? Pakishare na lang sa akin kasi nga, hindi naman lahat alam ko. 99% lang. Pero yung mga iba, maaring nakakaalam din. Walang masama na i-educate nyo rin ako paminsan-minsan. Last na shameless plug ko na lang. Nag-iwan ako ng link para dun sa registration page ng pa-training namin. So, paki-check na lang sa description, and kung interested kayo, mag-sign up kayo. Kung hindi naman, siguro magaling ka na, di wow, more power sa'yo. Again, ito si Glenn ng Searchworks.ph nagsasabing good luck sa inyong SEO campaigns and see you sa next videos kung kailan man yon. Bye-bye!